What's up mga kaasang? At ayun no, makalipas ang ilang araw, luminaw na ng konti. Actually, malinaw niya kanina. Pero ginalaw ko kasi at may nakita ko mga konting lumot-lumot, kinusus ko. At ganyan yung nangyari, medyo lumabo. So ngayon nga, plano ko na tong taniman ng mga halaman, yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraan. Tapos yun, may mga papakita ko sa inyo ngayon. So yung mga kasang, ito na nga yung sinetup natin na binigay sa atin ni Kuya Jojo na 15 gallons na merong substrate. So pag-usapan natin ito ngayon at kung anong gagawin natin dito ngayon. At ayun, kung mapapansin nyo, nandito na yung ilaw na sinasabi ko na kukunin ko sa tindahan. So ito ay saktong-sakto na dyan dahil mahaba na siya. Though hindi na, hindi sagad yung ilaw niya, pakalat naman dito yan. So mas malinaw siya compared dito sa clip na to. Ito kasi pang ano lang ito 2.5 hanggang 5 gallon siguro. So alisin na natin to. Hindi na pala nakasaksak. So alisin na natin yan. At ayun, sa mga magtatanong kung ano magandang ilaw, depende sa ano nyo na, sa trip na yan. Maganda yung ganito, pwede rin submersible, lagay mo dito. Kaya kung may takip, pwede rin sa ibabaw ng takip. Depende kasi sa aquarium nyo din, tsaka sa trip nyo. So ako, ito yung available ko ngayon, kaya ito yung ginamit ko. Ano yan, tricolor yan. Kung makikita nyo, may mga iba-ibang kulay yan. Walang kinalaman yun doon sa plants. Ito lang talaga yung yung available ko ngayon. So, yung nakuha nga nating aquarium, meron siyang substrate. Kung makikita nyo yung substrate natin, parang magulo. Kasi may mga konting dumi pa yan. Hindi ko na rin nalinis masyado yan. Kasi mahirap i-reset to eh. So, meron siyang konting mga lumot-lumot. Tapos white sand na may halong lava bits o yung parang lava rock na na ginawang sand. So hindi ko alam kung talagang pinaghalo yan nung unang may-ari nitong tank o naghalo lang, baka ginawa niyan layer. Hindi natin alam kasi nakuha natin to ganito na. Tapos ayun, may layer din siya ng parang pebbles yung pinakailalim niya. Ito. May layer siya ng pebbles, tapos yung sumunod doon yung aqua soil. Kaya pangalawa aqua soil, pangatlo itong sand na, tapos yun ay may lava rock yung ibabaw. So, ayun, tatanim natin yung aqua soil hanggang dito. Ay, yung aqua soil, yung mga aqua plants natin. Hanggang dito, lalagay ko sa likod para medyo magiging parang background lang siya dyan. Tapos, tignan natin kung ubra dito sa ganitong klaseng ilaw. Kasi marami nagtatanong sa akin paano pag indoor? Hindi ko rin na-try pa na ganitong klaseng ilaw lang. Meron kasi tayong mga ilaw na malalakas, yung mga full spectrum. Yung talagang pang planted na malalakas talaga kasi kailangan ng kailangan ng halaman yun. So itong ilaw na to, hindi ko alam kung uubra yan sa mga low-tech plants. So low-tech plants yung gagamitin natin. At itatanim na nga natin ngayon. Kaya kasi na ba yun? So yung guys, ito yung mga aqua plants natin. Hindi ko na isa-isayin sa inyo yung pangalan niya dahil ako mismo hindi ko alam kung anong pangalan yan. Tapos gagamit lang tayo nitong tweezer. Buti meron akong tweezer, no? So ito yung pagtutusok natin sa halaman dito para mas madali. Kasi mahirap yan pag ginamayan, di ba? So itutusok ko lang lahat to at pagsasama-samahin ko lang yung magkakaparehas. At tignan natin kung anong kalalabasan. So gagawin ko na ngayon yun. Time-lapse na lang natin yan. So yung mga kasama, tapos na nga natin lagyan ng mga halaman. So hindi ko na isa-isayin nga ito dahil hindi ko alam talaga ako ano yung mga tawag dyan. Tayo, kung makikita nyo mga nakayuko pa yan kasi nakalagay yan doon sa natin, sa parang tabo natin. Pero pag naarawan yan at mag-stable yan, dapat tutubo yan upward. So tatayo yung mga yan. Ngayon medyo malungkot pa sila. Medyo malungkot. Tapos yung ilaw, susubukan natin 8 hours siguro. 6 to 8 hours yung ilaw na yan na bukas para tignan natin kung gagana. Tapos ayun, mga 2 o 3 araw na ba to? Nakalimutan ko na kung kailan ko to nilagyan ng tubig. So iniisip ko ngayon na lagyan ng isda kahit 1 o 2. So nag-iisip ako ngayon kung ano ilalagay ko ng isda. Ano kaya pwede natin ilagay ng isda dito. So yun mga kasang, meron tayong mga plowhorn, saltwater, meron tayong goldfish, danyos, tetra at mga guppies dito sa bahay. So ang iniisip ko,
kung ano yung lalagay natin doon. Siyempre, salt water, hindi pwede yan. Pag goldfish na nilagay natin, baka kainin yung mga halaman. Kaya iniisip ko kung itong mga danyos or tetra, yan, meron tayo dyan, mga danyos or tetra, or pwede rin tayo mag goldfish o kaya beta. So meron tayong mga ano dito ay goldfish tuloy, mga guppies. So meron tayong mga guppies dito. Yan, meron tayong beta dyan. Beta dyan. Pero malamang ito, parang ito yung trip ko ilagay doon, yung tuxedo ko natin. Maglagay ako ng ilang peraso doon dahil medyo marami ako yan. So yun, ito na lang. Kuha na lang tayo ng konti dito. Sana may ma-scoop tayo agad. May nakuha tayong konti. 3 peraso. Lagay na natin doon. So yun, may nakuha tayong trio. May fry pa ng dalawa. Dito trio, tama trio. 2 female, 1 male, 3 fry. So lagay na natin sila. Para mas maganda na mag-cycle na rin yung tubig. Meron na tayong live na isda. Yun. Pagtala lang natin yung isda pag okay na yung tubig. So yung plano ko talaga ilagay dito ay yung ating mga PKBM. Yan, may mga fry na yung ating toxin. Grabe, may mga fry na to, liliit pa. Ayan, yung mga juvie pa lang yan eh. Ba't kaya may fry? So yun, update na lang tayo ulit guys. Hindi ko alam kung sa susunod na video mag-update ako. Tignan natin kung magtatayuan yung mga halaman na tinanim natin. Tapos yun, low tech lang naman yung mga yan. Kaya siguro kakayanin ito, no? Kakayanin itong ating LED light. Kahit hindi na yan, gano'ng kalakasan. Tapos ayun, may gusto akong sabihin, may gusto akong pakita ulit sa inyo. Pero dito, tapos na tayo dito. So yun mga kasang, no, pag-usapan lang din natin itong aking guppy tubs, kung saan kung maalala nyo, ilang buwan na rin natin ginawa to. At ayun nga, no, pinost ko rin to sa Facebook. At yun nga, may mga nakuha tayong komento na parang hindi sila makapaniwala na hindi ako nag-water change dito, na matagal na to dahil hindi naman nila nasubaybayan. So yung mga kasang, no, sinabi ko rin doon na hindi ko na kailangan ng aeration at mas malinaw pa to kaysa doon sa may mga filters natin na aquarium. So hindi ko naman nilalahat guys, no, kasi meron din namang mga aquarium na sobrang linaw din ng tubig na gumagamit lang sila ng filter. Pero kung ako kasi ang tatanungin, mas maganda talaga yung meron kayong mga halaman, yung meron mga bato, at pinaka-importante yung lupa, kasi parang yun yung nagiging yun yung nagiging filter media nitong mga ganitong klaseng setup, kaya sobrang linaw ng tubig niyan kahit walang filtration yan. So ayun nga yung sinasabi ko doon sa aking ginawang video na maiksi lang naman, na ganito lang yung setup ko, pinapakita ko lang naman. At yun nga yung sinasabi ko na ang importante lang naman talaga sa mga ganitong klaseng setup yung lupa, kasi na-experience ko yan Dati naglalagay ako ng bato lang, naglalagay ako ng halaman lang, lumililaw siya, pero iba talaga ang dating nung naglagay na ako ng lupa dyan. Yung lupa na ginamit ko dyan guys, nakuha ko lang yan dito sa loob ng bakura namin. At walang kahit anong special do sa lupa na yun. Actually hindi nga malinis yun may mga konting buhangin pa yun, may mga bato-bato, may mga basura pa nga sinama ko na rin kasi wala naman ako makukuha ng ibang lupa. So ganito yung kinalabasan based on my experience. At ayun, almost half a year na tong tubs na to, itong dalawang tub na to, almost half a year na hindi ko wina-water change yan. Actually binabawasan ko pa ng tubig yan pag umuulan kasi wala akong overflow at hindi ako nakapaglagay ng overflow dito. So pag umuulan, binabawasan ang tubig yan kasi umaapaw. So yun, sinashare ko yung nangyari sa akin dito at ang na-experience ko dito, sinashare ko dahil para sa mga gusto mag-alaga din na wala silang pambili ng pump o wala silang pambayad ng kuryente, nila magdagdag ng bayarin, binibigyan ko sila ng option para makapag-alaga pa rin ng guppies, no? Dahil alam ko naman na pakiramdam ng mga gano'n na gusto mag-alaga pero wala kang pera, wala kang means para bumili ng mga gamit at maglagay ng air pump dyan. So ayun, kung ikaw gusto mo mag-alaga at wala kang gano'n, wala kang pera, wala kang gamit, ito yung isang magandang option para sa'yo.
na makapag-alaga at makapagparami pa rin ng guppies. Kasi ayan nga, pinapakita ko lang na pwede yung ganito kahit walang pump. Mas malinaw pa nga kung tutuusin compare mo dun sa iba. Kagaya nito, ayan guys, yung may mga galon ako dyan, may mga guppies din yan. Walang lupa yan, pero ayan, kung makikita nyo, cloudy siya compared dito sa may lupa. Ito lupa lang to, hindi ako gumamit ng bato dyan. Lupa, tapos nilagyan ko lang halaman. Talagang mas malinaw siya compared dun sa halaman lang na walang lupa. So, nga ang conclusion ko dyan, yung lupa talaga yung mahalaga para makapagpalinaw ng tubig. So yun mga kaasang, na-update ko na lang kayo dito kung anong mangyari dyan, kung tutubo ba yan, halaman dyan, at kung ano yung gagawin natin para mapatubo natin yung mga halaman dyan. Ayun, tapusin ko muna ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.